Guys, magbigay tayo ng reaksyon tungkol sa viral na road rage na nangyari between the cyclist and ex-cop Wilfredo Gonzalez at saka kung anong bike lane na mas ligtas na pwede gayahin ng Pilipinas para hindi na ito maulit. Pag-usapan natin ito ngayon at panoorin ang video na ito hanggang matapos para mas maintindihan natin. Panoorin natin sandali ang video before tayo magbigay ng reaction. Ayan o, kupal o. Tang ina mo. Ayan. Ayan. Gago, may baril. Ayun. Sino kayang sinasabihan na kupal dyan sa video na yan? Ayan, binatukan nga ni Manong ang siklista. Binunutan pa ng baril at kinasahan pa. Mukhang meron talaga si Manong Wilfredo Gonzalez intensyon na barilin ng ang siklista kung pumalag or lumaban ito sa kanya. Si Wilfredo Gonzalez nga ang nadidin dito dahil sa pagbunot niya ng baril at pagkasa niya ng baril sa nakalitan niyang cyclist. Sana hindi na umabot niyan kung wala sanang baril na involved kahit na kunan pa ng video. Alam naman natin dito sa Pilipinas na kahit sa tingin mo tama ka, pero pag ginantihan mo ng baril, ikaw na yung madidiin dito, lalong-lalo na pag binaril mo ng kaaway mo. Wala naman baril ang cyclist or hawak na lethal weapon na pwede may kamatay. Bakit mo pa bubunutan ng baril? Tapos open pa sa public yung pinangyari yan. Kaya expected mo na makukunan talaga ng video. So tingin ko, dapat ang ginawa na lang sana ni Manong Wilfredo Gonzalez kung sa tingin niya na naagrabyado siya before pa na nakunan ng video na yan, dapat nagpatulong na lang sana siya sa mga traffic enforcer para habulin ng siklista o sa mga pulis. Pero kung hindi naman available yung mga traffic enforcer or yung pulis noong time na yan, dapat nagpatulong na siya sa mga taong bayan na nandyan sa area na yan para pigilan ang siklista. Alam ko marami din tayo mga motorcycle riders or mga tambay dyan na malakas ang loob para humabol at pigilan yung tao. Ang purpose lang dito naman para pigilan ang cyclist at magkaharap sila at magkaayos. Hindi naman kailangan maglabas pa ng baril para ipakita mo na matapang ka at katakutan. Kailangan natin maging mahinahon, magdala ng mahabang pasensya sa daan. Hindi na kailangan magkasakitan pa. Recently, nagkaroon ng hearing sa Senado regarding sa incident na yan. Dapat in aid of legislation ang ginagawa ng hearing sa Senado, hindi in aid of election. Malapit na kasi yung 2025 na election. Anong batas naman kaya ang gagawin nila dito para hindi na maulit na to? Ipagbawal ba ang permit to carry sa mga gun owners or ipagbawal na ang pagdadala ng baril sa labas ng bahay? Or itigil ng pag-issue ng LTAP or license to own and possess firearms? Or ipagbawal na ang mga civilian na magkaroon ng baril? Pulis at mga sundalo lang ba dapat ang meron baril? Ang daming tanong. Bahala na mga lawmakers natin dyan. Sana man lang sa bawat hearing investigation sa Senado or sa Congress, mayroon magandang result at batas na may papasa. Ano ba magandang bike lane na maganda sa Pilipinas para hindi na maulit to? Guys, kailangan dito mayroong political will ang mga leaders natin dito sa Pilipinas. Para sa akin, ang bike lane sa Pilipinas hindi ligtas sa mga motorista. Anytime pwede sila maaksidente at masagasaan ng mga sasakyan. Kunting pagkakamali mo lang, pwede ka na masagasaan. Usually dito sa Pilipinas, ang mga bike lane hinahati lang sa isang lane sa main road. Tapos pinipinturahan lang para sa bike lane. Ang nangyari, lalong sumisikip ang daan at delikado para sa mga siklista natin. Dapat talaga nakahiwalay ang mga bike lane sa daanan ng mga sasakyan. Tingnan natin sample ng mga bike lane sa Pilipinas. Tingnan mo, itong bike lane na to, hinati lang sa isang lane sa main road. Tapos wala pang harang. Mga motor pa dumadaan. So, naging motorcycle lane na. Patawa talaga. Ito, hinati din sa isang lane sa main road. Traffic cone lang ang harang, kaya hindi rin siya ligtas.
Ito rin medyo maluwag pero mayroong sasakyan sa unahan. Ito rin hindi rin to ligtas. Lalong-lalong na to. Mukhang masasandwich ka dito. Grabe sa Pilipinas. Ang point ko dito, yung nakikita natin bike lane para sa akin hindi safe or hindi ligtas. Baka maulit lang ang mangyari nung kina Wilfredo Gonzalez at ng siklista. Worst case scenario, baka meron pa dyan matinding aksidente sa mga siklista na hindi lang nire-report sa mainstream media. Kaya ayoko mag-bike dito sa Metro Manila. Baka masagi lang ako ng mga sasakyan. Dapat kasi dyan, nakahiwalay talaga ang bike lane sa mga sasakyan. Tingnan natin to. Meron ako nakita na bike lane sa Pilipinas na mas ligtas sa mga sasakyan. Hindi siya hinati sa isang lane sa main road. Nakahiwalay talaga siya. Wow, palakpakan natin, Iloilo pala to. Yan ang gusto ko, nakahiwalay sa main road ang mga sasakyan. Mataas pang harang, matumba ka man, hindi ka mapupunta sa mga sasakyan na yan na humaharurot or mabilis ang takbo. Palakpakan natin to, guys. Ito pa, yan dapat ang gawin ng mga leaders natin. Dapat ligtas din sa mga siklista natin na hindi sila kakabahan habang nagbabicycle. Palakpakan din natin to, guys. Ito, tingnan natin bike lane sa Dubai. Tingnan natin kung gaano siya ka-friendly. Wow! Mapapasa na all ka talaga dito. Ganda naman ito. Parang marirelax ka dito habang nagbabike. Fully air conditioned pa. Indoor bike lane. Ito, two-way bike lane and scooter. Nakahiwalay talaga siya sa main road or sa mga daanan ng sasakyan. Walang road rage na mangyayari dito katulad ni Wilfredo Gonzalez. Ganda talaga ng pagkagawa. Guys, kaya din to ng Pilipinas. Tingnan nyo sa left side na yan ang daanan ng mga four wheels vehicle. Tingnan nyo yung distance ng bike lane from the main road. Walang road rage talaga mangyayari dyan. Ito pa, relax lang si kuya. Wala kasing sasakyan na bubundol sa kanya. Kahit hindi na siya tumingin sa blind spot niya. Ito pa, dalawang bike lane, opposite direction pa ang magjowa. kahit hiwalay sila, at least ligtas sila pareho sa mga sasakyan. Ito pa guys, walang kalaban sa daan. Pwede ka umupo kung pagod ka na. Talaga mapapasa na all ka lang talaga dito. Another one, makulay ang daan. Kitang-kitang Burj Khalifa. Friendly talaga guys. Fully air conditioned na bike lane. Kasi indoor siya. Ito, sulong-solo. Bawal lang sasakyan. Bawal din ang tao na naglalakad. Exclusive for bicycle lang talaga. Ito, dikit sa main road. Pero hindi nakihati sa lane ng mga sasakyan. May gutter pa guys. Ito, bike lane papuntang metro train station. Mukhang Pilipino pa ata si kuya. Meron din bike lane sa tunnel. Grabe, mapapasa na all ka na lang talaga. Gusto ko talaga sa Pilipinas. Masasabi ko talaga na friendly at saka ligtas ang mga siklista sa atin. Wala nang katulad ni Manong Wilfredo Gonzalez na bubunot pa ng baril at kakasahan ka na parang aakmang babarilin ka. Mapapasa na all ka na lang talaga dito. Marunong pala magbike si Mactom. Sana all may leader na katulad ni Mactom sa Pilipinas. Wow, grabe. Guinness World Record holder talaga ang Dubai. The longest continuous cycling track in the world. Makikita sa Dubai. Sana all may katulad ni Mactom na leader sa Pilipinas. Ayan guys. Kung gusto niyo talaga ng maayos, safe or ligtas ang mga cyclist natin, pwede gayahin natin ang concept ng Dubai. Ihiwalay talaga siya sa mga main road or sa mga sasakyan. Huwag natin sila ipagsasama. Sasabihin ng ibang kababayan natin, pedestrian nga lang, hirap nang ibigay sa Pilipinas. Exclusive for bike lane pa kaya. Walang perang Pilipinas. Pobre lang tayo guys. Guys, maraming pera ang Pilipinas. Kailangan lang natin ng mga leaders na may political will at may totoong pagmamahal sa bayan.
Yan ang problema natin sa Pilipinas. Marami tayong leaders na walang political will. Short term lang mag-isip or personal interest lang ang gusto. Walang vision para sa mas nakararami para mapabuti ang mga tao. Guys, lumulobo na ang population natin. Dumadami na ang road users. Dumadami din ang sasakyan at mga motorcycle. Sa atin, pwede ka makabili ng sasakyan kahit wala kang parking sa bahay mo. Kaya mangyayari, sa gilid ka ng kalsada magpapark, kaya mas lalong sumisikip ang daan. Yung iba naman, mayroong parking sa bahay nila pero mas gusto pa din nila sa gilid ng kalsada magpapark. Marami ka din makikita sa mga subdivision na ang mga sasakyan nasa labas ng bahay. Nakapark. Nasa atin din ang problema. Walang disiplina. Ganon talagang nangyayari pag walang political will at hindi strong ang mga leaders natin. Pinagdadasal ko na lang talaga na balang araw na maging maayos din ang Pilipinas. Magkaroon tayo ng mga maayos na leaders na nagtatrabaho talaga para sa bayan, hindi sa personal interest nila. Ang nangyayari kasi sa atin, sikat ka lang, maraming pera, malaki chance mo manalo sa election. Yung mga magagaling talaga sa atin at meron political will, walang chance dahil hindi sila sikat at walang pera. Hay nako, buhay ng Pilipinas. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below kung ano masasabi nyo. On that note, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe if you are new to my channel and see you on my next video. Bye-bye!